Naghahanap ka ba ng alternatibong ruta patungo sa rehiyon ng Bicol, Visayas at Mindanao? O kaya gusto mo mag-iba ng ruta para makaiwas sa traffic sa Maharlika Highway at para maiwasan ang ibang parte na pangit na daan sa Maharlika Highway at makaiwas sa malalaking sasakyan sa daan? Kung hindi mo pa nasubukan dumaan dito sa ruta patungo sa Bundok Peninsula, pwede mo ito maging alternatibong ruta. Medyo malayo ang rutang ito, pero kung hindi ka naman nagmamadali at gusto mo ng banayad na biyahe, pwede mo ito maging alternatibong ruta. Makalipas ang mahigit 1 taon mula nung naibahagi ko ito sa inyo, ating nalaman kung gaano ito kalayo. Kaya sa video ito, nais ko po muli ibahagi sa inyo itong ruta sa Bundok Peninsula para malaman kung kumusta na nga ba ang kondisyon ng kalsada dito, para mabigyan ng ideya ang mga motorista na gagamitin itong ruta patungo sa rehiyon ng Bicol. Samahan niyo po ako muli sa panibagong kwento ng aking biyahe. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Okay mga ka-motivation, bali, kamusta kayo? Ngayong araw ay pupunta tayo sa Bundok Peninsula. I-update natin yung kalsada doon kasi yung ruta papuntang Bundok Peninsula ay isang magandang alternatibong ruta papunta ng Bicol. Bali, naibahagi ko na to sa inyo. So nga lang, matagal na, 1 year ago na nakalipas nung na-vlog ko yung ruta papunta sa Bundok Peninsula. So ngayong araw, i-update natin kung ano yung mga nagbago sa daan sa Bundok Peninsula. Kasi medyo malayo talaga ang ruta ng Bundok Peninsula compare dito sa Maharlika Highway. Pero maganda yung daan. Tapos wala ka masyadong makakasabay ng mga malalaking sasakyan. Bali, dito magsisimula yung biyahe natin dito sa may Barangay Malikboy, sa may Pagbilao, Quezon. Bali, dito ako tumigil sa may karinderya na to, sa may tapat ng TESDA. So school pala to, nasa tapat na to. Mayroon daw ditong college, tapos TESDA. Dito ako lagi tumitigil para kumain dito sa may karinderya na to. Wala nga, ito sa pangalan dito sa taas. Ang pangalan ay Marian Eatery. Ito mga motivation. So kung gusto nyo kumain, pagbaba nyo ng Old Zigzag Road, pauwi na kayo ng Maynila, o pabalik kayo ng Manila, o pabalik kayo ng, pauwi kayo ng Bicol, pwede kayo tumigil dito para kumain. Mura kasi yung pagkain dito compare dito sa may baba mismo ng Old Zigzag Road. Okay, tara mga motivation, samahan nyo ako sa biyaheng ito para malaman natin kung ano na yung status ng kalsada dito sa may ruta papunta sa Bundok Peninsula. Okay, time check tayo ay 6:53. Dati kasi nung nagbiyahe ako dito, nakuha ko to ng 1 oras. Okay, ito lang mga motivation na yung tapat ng TESDA School. Tapos malapit na tayo dito sa may entry point ng Bundok Peninsula. So hindi na siya masyadong pansinin baguhan kayo kasi nawala na yung dito yung, di ba, yung arko kasi nasabitan ng truck. Makikita naman itong mga motivation pagdating dito sa kanto. Eto, ayan o, may nakalagay naman dyan sa signboard Bundok Peninsula, tapos yan papunta yung Bicol. Yan na yung papunta ng Atimonan. Yan, papunta ng Old Zigzag Road. Yan, dadaan yung mga nadaanan ng motor. Tapos ito yung pinasok ko ngayon. Ito na yung papunta ng ruta ng Bundok Peninsula. Okay mga motivation, sama kayo para ma-update kayo. Kasi dati marami ang nag-comment na delikado daw dumaan dito, lalo sa gabi. At sabi nga, pagka nasiraan ka daw, masyadong malalayo daw yung agwat ng mga paggawaan. So base sa experience ko, hindi naman ganun kasi marami naman dito yung mga kabahayan. May mga, although na may mga lalayo ang agwat, pero okay naman. So mapapansin natin dito, ayan o, marami naman dumadaan. Tapos sa bandang gitna mga motivation, may malalalim na butas. Ayan, medyo pangit lang yung kalsada dito ngayon sa may part na to. Ayan o, medyo may malalalim na butas, pero kayang-kaya naman. Ang kagandahan lang talaga dito, base nga sa experience ko, pag dito akong dumadaan, wala ka talagang makakasabayan na mga truck.
Yan, mga bus. Kasi doon sila nadaan sa Maharlika Highway. Ito lang naman ay option nyo lang naman. Ay, lalim niya, no? Kung gusto nyo mag-iba ng ruta, di ba? Papunta ng Bicol or sa ibang karatig bayan ng Quezon, pwede kayo dito. Ayan, no? Medyo makurbada lang dito sa may part na to. Ayan, no? Ito yung part dito na ano, makurbada. Ayan, may nakalagay dito, tara na sa Bundok Peninsula. Okay. Ang kagandahan lang dito, mapresko pati dumaan. Hindi ka talaga may stress na ano sa usok ng mga sasakyan ng mga kasabay mo sa Maharlika Highway. Lalo pag na kataon na nakasabay mo yung mga truck, mga bus, ganyan. Grabe. Minsan nakakapagod minsan eh. Okay. Ito mga motivation eh. Ang ganda dito. Bali, isang taon na pala yung nakalipas. Yung sabi ko kanina, nag-check ako kanina sa YouTube channel ko. Chinek ko kung ilang buwan na ba yung lumipas. Nung nakita ko nga isang taon na pala mula nung na-vlog ko to. May mga pangit lang na portion, pero kayang-kaya naman. Oh, ano to? Parang bago to ah. Ayan mga motivation, may binubutas dito. To, pangit dito mga ano, yung part na to, pangit ang kalsada dito, malubak. Siguro laging nadadaanan to ng mga malalaking sasakyan kasi parang may binubutas dito eh. Ayan, sa part na to, medyo malalim mga motivation ingat kayo kung dito kayo dadaan. Ayan, malalalim dyan Ano kaya to? Kalsada kaya to? Ito parang kinukwari. Ayan mga motivation ito yung bago dito Ayan yan tinatabas yung bundok. Okay. Yan, kinakwari ata to. Yan, bundok dito. Wala naman daan eh. Tinatabas yung bundok. Yun, bago yun. Tapos kung napanood nyo pala yung vlog ko dito mga motivation, nung naibahagi ko sa inyo yung ginagawang bypass road dito sa may Padre Burgos, Quezon, tapos sa may Agdangan, para makaiwas ka sa bayan ng Padre Burgos, Quezon, tapos sa Agdangan, Quezon. Eto, dito sa may bandang unahan yun, na-vlog ko yung before. Siguro sa mga susunod na buwan i-update ulit natin kasi parang 2 months pa lang nakakalipas nung na-vlog ko siya. Ayan, may mga malalalim na uka sa kalsada, pero kayang-kaya naman. Kayang-kaya mo iwasan kasi minsan kasi sa Maharlika Highway, minsan nabubulaga ka na lang eh. Okay. Makurbada lang dito sa may part na to. Tapos wala masyadong kabahayan dito sa may part na to. Bali yung magiging labas pala natin mga motivation sa Gumaka Bypass Road na. Gumaka Quezon na yung magiging labas natin. Doon tayo exit para papunta sa Maharlika Highway. Tapos yun, papunta na ng Bicol. Medyo malalalim ang uka dito. May mga portion mga motivation, hindi tulad talaga dati na napaka-smooth. Pero dito meron ng pailan-ilan pero hindi naman ganun kalala. May malalalim na hukay. Ayan, nasa gitna siya Buti na lang nasa gitna kasi syempre hindi mo naman madadaanan talaga yan eh. Ayan kalalalim ng huka sa bandang gitna. Sana matapalan to, di ba? Ayan kasi delikado rin talaga eh. Ganda talaga dumaan dito, napaka-presko. May enjoy mo talaga yung biyahe di ba? Kasi sabi ko kanina pag sa Maharlika Highway ka, may stress ka talaga doon. Ito mga motivation yung bypass road ng ng Padre Burgos yan. Ito, na-vlog ko na yan, yung bypass road na yan. Ayan. Tapos ito yung madadaanan dito papuntang bayan pagka
Halimbawa, di ka dadaan ng bypass road. Pag nagawa na yung bypass road na yon ng Padre Burgos, pwede ka nang lumusot doon para makaiwas ka sa bayan. Ngayon, makikita natin dito kung ano yung itsura ng bayan or ano yung klase ng kalsada meron dito. Yan, dito sa portion na to, ganda oh. Napakalinis oh. Wow. Ganda oh. Napaka smooth ng kalsada dito ngayon ah. Ganda. Okay. Medyo makurbada lang. Ito mga motivation, malapit na tayo sa may pinakasentro ng bayan ng Padre Burgos. Dito nga sa may bandang unahan, meron ditong ano, nabanggit ko na nga dati, may delikado ditong portion ng kurbada na kailangan nyo mag-iingat kasi nakakatakot yung overshoot. Dito pa lang sa part na to, medyo makurbada na oh, bago sumapit ng bayan. Dito mga motivation yun, sa may bandang unahan yun eh, yung delikadong ano, kurbada. Barangay Duhat. Okay, nasa Barangay Duhat na pala tayo. Padre Burgos, Quezon. Eto oh. Ang tulis ng kurbada na to oh. Yan mga motivation oh. Ayan, sa may tulay. Kaya ingat kayo dito sa may part na to. Ito pa oh. Yan, ito yung may marker dito ng ano, Padre Burgos. Ito, magdahan-dahan kayo dito mga motivation sa part na to. Yan oh. Napakatulis nito. Okay. Pagka nagawa na yung bypass road doon, ito yun. Hindi mo na ito madadaanan kasi minsan bumabagal din ang usad ng traffic dito kasi nagkakaroon ng traffic dito sa may part na to. Ito, yung pinakasentro ng Padre Burgos dito sa may part na to. So bali pagka nagawa na yon, eto na yung mababypass nyo to. Yan, welcome Barangay Maraw. Okay, Barangay Maraw tayo. Pamilihan bayan ng Padre Burgos. Dito yung sa may bandang unahan, tatagos yung bypass road. Kalilayan Cove. Okay. Yung Kalilayan Cove, maganda rin yan eh. Maganda rin resort. Dinadayo rin yan dito eh. Okay. Maganda rin talaga pagka nagawa yung bypass road na yon. Makakaiwas ka talaga dito sa mga pinaka sentro ng Padre Burgos at dito sa may part na to. Dito medyo marami ng kabahayan dito. Saka dati nabanggit ko mga motivation na nag-fishing kami dito sa may Padre Burgos, Quezon. Dito yun mga motivation oh. Dito yung spot na yun. Dito kami nag-fishing dati. Ayun, ang ganda dyan oh. Dito yan. Marami kami nahuli dati dyan eh. Yun, nabanggit ko na nga dati sa vlog ko dati na nag-fishing kami dito. Dito kami nag-parking. Ayan oh, may boulevard pala dito. Ganda sana pasukin eh. Ayan, dito kami nag-parking dati. Ayan, nagpaalam lang kami sa may-ari. Tapos yung time na yon, low tide, pumunta kami, naglakad kami papunta dyan sa may bandang unahan para makapag-fishing. Saka may boulevard nga pala doon, parang tambayan. Marami na nag-jogging doon sa tuwing umaga at natambay. Kanina nga meron ako nakita mga nakatambay. Yeah. Bali mababypass din pala to. Kasi nandito yun sa bandang unahan eh, yung labas ng bypass road eh.
makikita natin diyan dito sa bandang unahan. Dito medyo malalayo na yung agwat ng bahay. Kaya kung uuwi kayo mga motivation ng Bicol or Visayas or Mindanao, try nyo dito minsan dumaan. Kahit na medyo mapalayo kayo or hindi naman kayo nagmamadali, napakaganda dito dumaan. Sa gabi naman wala naman problema din dito eh. Kahit makikita naman natin na marami namang kabahayan. Although may mga portion na malalayo yung agwat, pero okay na okay din naman. Ito na pala yung exit ng bypass road. Dito mga motivation, oh. Ito, titigil ako dito, turo ko sa inyo. Ayan. Ito yung exit ng bypass road mga motivation ng Padre Burgos. Kung yung tinuro ko kanina, dito ang entry point, tapos dito kayo lalabas. So nakita naman natin dito sa may part ng bayan, di ba? Yun yung mababypass natin, yung pinakasentro ng Padre Burgos. Bali may vlog ako dyan mga motivation. Kung gusto nyo mapanood, ilalagay ko sa description box yung link ng video ko dito sa may loob ng bypass road ng Padre Burgos, Quezon, para may idea kayo. Kasi ang ganda niyan pagka natapos na. Nga lang dati nung pumasok ako dyan, parang may right of way pa doon na hindi pa talaga kasundo. Kasi talagang ano siya, hindi pa na parang na widening. May ilang metro pa. Siguro sabi ko kanina, pasadahan natin yan sa mga susunod na buwan para ma-update ulit natin kung ano na yung status ng bypass road na yan. Napaka-aluwal pala talaga kasi nakita naman natin sa may bayan, di ba? Medyo maliit ang kalsada at maraming mga sasakyan, lalo pagka siguro bandang hapon, ganyan. Ay, medyo pangit lang dito sa may part na to. Ay, nadurog na siya. Yeah. Okay, abante na tayo. Dito sa may mga part na to, ayan, bandang gitna, durug-durug na yung semento. Pero pagdating dito, okay na ulit. Makapansin naman natin mga motivation na wala masyadong nadaan. Ayan, may nakakasalubong tayo mga motivation na truck, pero pailan-ilan lang. Malabang naghahakot yan ng mga mga lupa or buhangin. Napaka-presko talaga dumaan dito. Kahit na medyo tirik na yung araw. Kasi dati nasubukan ko na yan nung galing ako Bicol, na tanghaling tapat, dito ako dumaan nun. May simbahan dito. Ganda, Ano kaya simbahan to? Tigil tayo, basahin natin. Santa Rita di Cascia, Saint of the Impossible. Okay. Santa Rita pala itong mga motivation di Cascia. Ito yung simbahan nila dito. Nasa part ng taas. Ganda rin yung simbahan nila, Meron pa dito, parang ayan, may Station of the Cross pa, Okay. Yan sa taas, ayan, meron Station of the Cross hanggang dito pala. Dito sa may part na to. Almost 20 minutes na mga motivation yung biyahe ko dito sa loob. Mula doon sa pinasukan ko sa Maharlika Highway sa barangay Balikboy sa may Pagbilao, Quezon. Nasa 20 minutes na yung nagiging biyahe ko. Bali yung takbo ko naman ay tamang takbo lang. Hindi naman tayo nagmamatulin. Pero kung gusto yung hatawin to, talagang pag dito kayo dumaan, napakabilis lang yan. Kasi makikita naman natin, di ba? Napaka open ang kalsada, wala masyadong nadaan.
Lina, kaya, ano to? Lina Cayeta. Ano ba yun nakalagay doon? Ah, school. School pala to. Yeah. Ito, medyo pangit yung ibang portion dito ngayon ah. Yung kalsada. Kasi nung nakaraan taon, medyo okay yun eh. Hindi masyado nasira yung kalsada. Dito, medyo marami yung sira na daan ngayon. Yeah. Nagkabitak-bitak na. Nasa bandang gitna halos ng portion na merong bitak. Napaka-presko talaga dito. Hoy, lamig. Marami kasing kapunuan talaga dito pag dito ka dumaan. Welcome Kinagunan, Barangay Kinagunan. Dito medyo ano na dito. Marami na ulit bahay dito. Halos tabi-tabi na siya. Oh, tapos merong gasoline station dito. Ayan. Petrozone. Kaya di kayo mag-worry pagka halimbawa naalanganin kayo sa gas. May mga gasoline station naman. Probinsya talaga. Okay. Parang malapit tayo mga motivation sa may bypass road ng Agdangan. Ito na. Ang alam ko parang ito na yung pinaka-boundary ng Padre Burgos tapos Agdangan. Ito yung tulay na to. Kasi dati sa natalungan ko, ito ata yung pagkakasabi niya. Ayan. Ito pala mga motivation yung bypass road ng Agdangan. Ito. Ayan. Papasok dito. Bali, ipakita ko sa inyo yung highlights ng konting highlights ng drone shot ko dito sa loob. Papasok dito sa may Agdangan bypass road. Bali, pagka natapos na yan, kasi di pa yan totally tapos eh. Pag natapos na yan, ito naman yung mababypass natin, yung bayan ng Agdangan. Bali, makikita natin ngayon kung ano yung itsura ng bayan ng Agdangan. Mababypass natin to. Yung bypass road na yun, halos konti na lang naman ang mga portion ng may rough road. Halos patapos na rin yung bypass road na yun. At saka hindi ganun kalayuan, maiksi lang yung bypass road na yun eh. Kasi dito sa may part ng bayan ng Agdangan, medyo bumabagal din minsan ang usad ng traffic dito eh. Kasi medyo maliit lang din ang kalsada, alas 2 lane lang talaga. Sabi ko before, yung purpose din ng bypass road na yon, parang mas mapabilisin yung pagkonekta ng ilang barangay dito sa sentro ng Agdangan. Sa mga school, ganyan, sa mga hospital, para mas mabilis yung access ng mga lokal na naninirahan dito sa may Agdangan papunta sa bayan. Yan, ito na yung pinaka-sentro nila. Malapit na tayo. Ito, Agdangan. Maligayang pagdating sa bayan ng Agdangan. Ito, yan. Mapapansin natin dito, di ba? Hindi ka na naman kalaparan yung kalsada or two lane lang talaga. Yan. Minsan bumabagal din talaga yung usad dito. Kaya pag nagawa yung bypass road na yon,
Eto na, bypass mo rin tong bayan ng Agdangan. Yan. Parang Padre Burgos, Quezon lang yung style, di ba? Di ba? Makikita natin na marami din mga bahayan sa gilid. Salamat po. Maliit lang pala. Hindi ganun kalawak yung pinakasentro ng Agdangan. Ewan ko lang, sa looban siguro medyo malawak. Yeah. Bali, dito lang banda yun mga motivation sa unahan nyo. Ito na pala. Ayan, oh. Ito na yung pinaka-exit ng ano, bypass road ng Agdangan. Ito, mga motivation. Ayan. Diba? Lapad na pala ng kalsada. Parang malaki na nag-improve. Malaki na yung naging improvement sa loob. Yan, siguro sa mga susunod nga na buwan, pasadahan din natin yan. Bali, ilalagay ko din mga motivation sa description box yung pinaka-link ng video sa vlog ko dito sa bypass road ng Agdangan, para may idea kayo kung anong meron dito sa loob. So, nakita naman natin sa may part naman ng bayan ng Agdangan na ano siya, medyo maliit lang yung kalsada at marami din mga establishment, di ba? Siyempre, pagka marami ang mamimili or marami ang lumuluwas, nagkukos din ng traffic minsan doon sa may sentro ng Agdangan. At siyempre yung purpose nga rin ng bypass road na yon ay bali mas palapitin yung connection ng mga lokal na naninirahan sa may part ng looban sa sentro ng Agdangan, sa siyempre sa hospital, sa munisipyo, sa school, para mas lalong mabilis yung access ng mga lokal na naninirahan dito sa bayan ng Agdangan. Same lang din naman yan dun sa may sa may Padre Burgos. So, syempre pagpapalakas din ng ekonomiya sa may part ng Padre Burgos, kasi sa looban maraming koprahan. So, sana mapanood nyo yung vlog ko doon mga motivation. Nasa description box naman yung mga link ng video. Okay, habati na tayo mga motivation. Malapit na tayo sa pinaka-boundary ng Agdangan sa Unisan, Quezon. Ito na pala sa unahan. Ito na yung pinaka-marker ng Unisan, Quezon. Yan. Welcome to Unisan, Quezon. February 18, 1876 as Unisan, Unisan. Ayan. Tapos founded 1578 as Kalilayan. Okay. Bayan ng Unisan, Quezon. Lalawigan ng Quezon. Okay, diretso na tayo. So, pakita ko sa inyo mga motivation yung drone shot ko doon sa may arko na yun. Ito siya. Di ba? Ang ganda. Ang ganda ng arko na yun. Yan, yung nakuha kong drone shot dito nung dumaan ako dati dito. Okay. Nasa Unisan, Quezon na tayo. Tapos, meron dito magandang tulay na madadaanan. Yung Kalilayan Bridge. Dito yan sa may bandang unahan. Ang ganda ng tulay na yun. Ang ganda ng view kasi dagat talaga. Malapit na tayo doon sa may Kalilayan. Dito sa may part ng Unisan, Quezon, napakarami ng beach resort dito na pwede puntahan. Gusto nyo mag-outing, ganyan, mag-camping. Di ba? Napakarami ng signboard ng Kalilayan Cove. Yan, isa rin yan sa sikat dito sa Unisan, Quezon yung Kalilayan Cove. Yeah. Medyo may mga pailan-ilan talaga na mga lubak. Pero pagka nakakotse kayo, hindi siguro masyado maramdaman. May bypass road din dito Saan kaya ito? Ito mga motivation bypass road din Unisan, Quezon siguro to. Oo nga, bypass road ng Unisan Nawala na yung sign Dati kasi parang may nakita ko dito nakalagay kung para saan to Ayan
Siguro mga motivation sa susunod, pasukin natin to. Yung bypass road dito sa Onisan, Quezon. Ayan, meron pala dito. Ayan, oh. Diretso lang tayo. Ayan, dito maganda na yung kalsada, oh. Tuwid. Salamat po. May arko naman dito. Dito may tatanaw na natin dito yung dagat sa bandang unahan. Pag narating na natin yung Kalilayan Bridge, ayan, ganda rin dito. PUP Onisan. Ito, may school pala dito. Ayan, PUP Onisan, Quezon, Polytechnic University of the Philippines. Napaka-tirek ng araw, salubong na salubong. Okay, malapit na tayo sa Kalilayan Bridge, Onisan Medicare Center Hospital. Okay. Ito, may gas station na dito sa may bayan ng Onisan. Ito na tayo. Ito na mga motivation. Yung Kalilayan Bridge. Ganda dito. Napakaganda ng view dito. Ayan, oh. Tigil tayo ng konti. Pakita ko sa inyo. Maganda. Wow. Bali, hindi na ako mag-drone shot mga motivation. Ipakita ko sa inyo yung drone shot ko dito. Ito, yung kuha ko dati sa may Kalilayan Bridge. Ito, ang tulay ng Kalilayan sa Onisan, Quezon ay ang tahalili ng isang mas lumang tulay na nasirang tulay at matatagpuan sa isang bayan na orihinal na pinangalan ng Kalilayan na ikinatag ng mga Malayan settlers noong 1521. Habang ang bagong tulay ay isang modernong infrastruktura, ang orihinal na pangalan ng Kalilayan ay may kahalagahang pangkasaysayan, una bilang pangalan ng bayan at pagkatapos ay para sa lalawigan bago ito pinangalan ng Tayabas. Ang mga guho ng lumang tulay ay malapit sa dagat na nagmumungkahi ng koneksyon sa mahabang kasaysayan ng bayan na posibleng mula pa noong kalakalang galyon ng Espanya, gaya ng ipinahiwatig ng isang kalapit na anchor marker. You're on a hair trigger, baby. I say it because I love you, but it's driving me crazy, and I think it could be trouble. I'll try to stay dignified, but I'm worried that I'll say the wrong thing at the wrong time, and that'll send you spinning right. You're always spinning right. Late nights on the highway never take you far. It doesn't matter where you end up, 'cause your problems are meant to wherever you are. And you don't check your mirrors. The skyline would break if it was clearer. I hope you know you're doing damage, so please try not to take advantage. Try to stop your heart from racing. Try to remember who you're facing.
make talaga, you di ba? fall. Wow, ganda dito talaga. Welcome, Barangay Raha Sulaiman. Unisan, love you too. Yeah. Uy, lalalim ng lubak dito ngayon ah. Ayun oh. Yan, ang kagandahan lang talaga, wala kang nakakasabay ng mga heavy vehicles. Yan, mga halos karamihan lang na nadaan dito, mga 4 wheels lang. May mga truck man na pailan-ilan pero hindi naman ganun. Pitugo, slow down, dito tayo. Parang gusto ko itong tagusin mga motivation eh. Diretsuhin natin, ipakita ko sa inyo yung pinaka ano dito, boulevard ng Unisan. Ganda rin kasi dito eh, parang may nakita akong video dati dito eh. Ay, ang ganda pala talaga. Parang pinaka-port. Yan. Eto. Wow, ganda rin pala dito. Ay, grabe rin ang bakas ng ng bagyo. Ay, yung basura. Okay, baka malito kayo sa dinaanan ko mga motivation na. Sinadya ko lang din to. Yung parang pinaka-port dito sa Unisan. Ganda rin pala dito sa looban ha. Okay, balik na tayo doon. Saan kayo tayo pwedeng pumasok? Dito. Pwede na tayo dito pumasok. Ang ganda rin pala. Balik na tayo sa highway. Ito, matutumbok dahil natin dito yung simbahan na Unisan. Okay. Huwag na tayo walito. Galing. Okay, dito tayo dadaan sa kabila. Balik tayo sa pinaka main road dito. Okay, dito na tayo. Diyan pala yung simbahan sa may part na yan. Ito na yung daan, balik na tayo sa pinaka main road. Sinay trip lang natin yung pinaka parang pier nila doon. Ganda rin pala doon. Ayan, tabing dagat lang talaga dito sa may right side natin. Lapit lang pala. Okay, diretso na tayo. Papunta na tayo ng Pitugo. Ayan ganda ng gilid dyan Sarap din tumambay-tambay pag umaga dyan. Fishing, ganyan. Ayos din pala dyan Eto may signboard dito Pitugo, 19 kilometers. Atimonan, 27 kilometers. Okay, pag dinaretso pala natin yan, papunta siya ng Atimonan, Quezon. Eto. So, dito tayo. Kakanan tayo dito para lumabas tayo ng Gumaka. Ayan. Yan kasi Atimonan na yan Yan. Dito tayo sa may papuntang Pitugo para di na tayo dumaan ng Atimonan. Kasi pag nag-Atimonan ka pa, yan, syempre susunod sa Atimonan magpa-Plaridel pa yan. Tapos sunod Gumaka pa, di ba? At least dito pag dinaretso lang natin to, labas tayo ng Gumaka bypass road, di ba? Malapit na tayo sa Maharlika Highway. Okay, diretso lang tayo dito. Parang may nakikita na akong marker dito Eto, meron ng marker dito. Ano kaya nakalagay dito? Municipality of Pitugo. Ayan mga motivation Okay, welcome to Pitugo na pala. Nasa Pitugo, Quezon na tayo.
Malapit na tayo sa Gumaka. Gumaka, Quezon. Okay mga motivation, kakaliwa na tayo dito. Ayan o, may signboard naman. Pag dumiretso pala tayo, kaya papunta na yung Katanawan. Pagkaliwa natin, Gumaka. Tapos Bicol. Ayan, kakaliwa tayo dito. Ayan, kaliwa tayo dito. Ah, may mga biyaheng bus o. Ayan o. Lucena, Turbina, Alabang, ganyan. Okay. Papunta pala yung Katanawan pag diretso mo siya. Maraming bayan pa dyan papunta sa diretso na yon. Okay, papunta na tayo ng Gumaka. Nandito pa rin tayo sa may bayan ng Pitugo. Dito sa may part ng Pitugo, yung nakaraan kasi parang may mga ginagawang kalsada dito na go one way dito sa may unahan bago sumapit ng Gumaka Bypass Road. Kaya check natin ngayon kung natapos na, para kung sakali man mga motivation na gusto nyo dumaan dito, di ba? May idea kayo para kung sakaling meron pan one way, di may aasahan kayo or may expectation nyo na merong pagbagal ng konti kung maabutan kayo ng stop sa may bandang unahan kung sakali man may one way dito. Kasi nung nag-vlog nga ako doon sa may bypass road ng Padre Burgos, tapos yung Agdangan, yun, nadaanan ko yun. Pero para siguro ngayon malamang tapos na yun kasi medyo matagal na rin eh. Kaya alamin natin ngayon sa may bandang unahan. Yeah. Dito mabahay na ulit sa may Pitugo. Tapos makurbada ka lang dito yung kalsada pagdating sa may ubad ng unahan. Dito sa bandang unahan natin masigsag. Yeah. Dito sa may unahan na to, simula na ng kurbada dito. Saka mapresko rin dito, marami rin kasing kapunuan dito eh. Tapos malalayo din ang agwat ng bahay dito. Ang dami mga tinitibag na bundok dito ah, parang kinakwari talaga. Oh, ano meron dito? Marami tulay ah. Kaya no, may tulay dito oh. Papunta kaya saan yan? Ah, maliit lang. Parang ano lang siya, papunta lang ng bundok. Yung tinatawag na farm to market road. Dito simula na ng kurbada dito oh. Tapos ang ganda ng mga kapunuan sa gilid ng kalsada oh. Napaka-presko talaga. Kaya wala nga tayo nakakasabay dito oh. Bibihira talaga dumadaan dito. Wala na tayo nakakasabay. Kurbada na dito. Kaya sa portion na to mga motivation, ingat tayo wala na pagka mga blind spot, di ba? Kaya no, makurbada na. Pero marami na rin bahay dito sa may bandang unahan. Kaya marami na rin nakatira. Ito, ang ganda dito oh. Mga puno ng mahogany yata ito, yung nasa gilid natin. Puno ng mahogany. I love Rizalino. School pala yun. Uy,
Uy, uy, doggy, doggy. Si doggy. Dito tuwid ng kalsada. Ganda oh. Gitnang baryo. Barangay Gitnang Baryo. Ay, mayroon tayo nakabasa doon na nakalagay. Wala masyadong dumadaan talaga dito. Kaya yun lang kagandahan dito. Talagang masusolo mo minsan ng kalsada. May mga portion na masusolo mo kasi wala masyadong dumadaan. Dito mabahay na ulit. Yan. Ano, marami ng kabahayan ulit dito. Okay, may nakikita na ulit akong arko. Ay, may mga nagawa dito ng ano, bamboo seat. Bamboo seat. Yan o. Ginagawa pala yung mga upuan dito. Yan, saka mga automation o. Ano, may mga gawaan pala dito. Mga kubo, ganyan. Tapos yung mga sala set na bamboo gawa sa kawayan. Yan, mga sala set. Oh, wala nakalagay dito. Ano kaya ito? Ito na ata yung pinaka-arko ng Pitugo ah. Silipin nga natin. Kaya tingnan natin. Okay, welcome to Municipality of Pitugo. Bali boundary na pala ito ng Pitugo. Baka sumasakop nito ay Gumaka na. Kasi ano na yun eh, arko na yun eh. Kasi dito sa may bandang unahan natin, Gumaka Quezon na to eh. Baka Gumaka na yung sumasakop dito sa lugar na to. Malapit na tayo sa bypass road ng Gumaka makalabas. Natapos na yung mga kalsadang ginagawa dito. Ito yun eh, yung nire-repair dati. Ano, wala na mga one way. Ayan, yung portion na yun, nire-repair yun nakaraan eh. Ayan, mga bagong gawa yung portion dito. Natapos na yung pagre-repair. Bali, malapit na pala tayo makalabas sa Gumaka Bypass Road mga automation. Nandito na sa may bandang unahan. Saka ito pala yung sinasabi ko nakaraan oh. Ginagawa ito nakaraan eh. Ito nga yun sa part na to. Ayun, okay na yung kalsada. May mga portion kasi ditong nire-repair nung nakaraan na daan. Kasi baku-bako na siya. Ayun, wala na siyang one way. Kaya kung sakali man gusto nyo dumaan dito, diretso na yung biyahe nyo. Wala na yung mga ongoing repair na daan. Pero may mga portion lang na may malalalim na lubak sa may part ng bago sumapit ng bahay ng Padre Burgos, Quezon. Yung pag-entry point pa lang natin ng Bundok Peninsula, yun. Bali, may mga portion doon na malalalim ang lubak. Kaya ingat lang din kayo kung sakali man na gusto nyo dumaan dito sa Bundok Peninsula. Pero kung gusto nyo ng parang banayad or totally masasabi nating banayad kasi wala tayo masyadong kasabayan eh. Sa daan naman okay naman eh. Bali tolerable naman yung mga lubak. Kaya naman na maiwasan. Kaya kung gusto nyo dumaan dito, ingat na lang kayo at magandang alternatibong ruta to pagka gusto nyo dumaan dito papuntang Bicol, Visayas or Mindanao. Kasi napaka-presko din sa loob. Tapos yun nga, hindi ka masyado ma-stress sa mga kasabayan mo sa daan na malalaking sasakyan kasi wala masyadong dumadaan dito. At meron man, pailan-ilan lang. Karamihan talaga dito ay mga ano lang, 4 wheels, ganyan, mga motor madaan dito, mga tricycle. Minsan may makakasabay kang bus kasi may papuntang Katanawan na ano, biyahe na papuntang Maynila ng mga bus. Dito, tapos mga bagong asfalto yung kalsada dito. Kaya goods na goods kayong parating na December kung uuwi kayo ng province.
province nyo, di ba? Maganda dumaan dito. Yeah, bagong asfalto yung mga daanan. Dito naman sa portion na to, ayan, ongoing pa to, siguro lalagyan ng asfalto. Ayan, no, inuka na siya, para may mga ano na siya, may mga bakbak ng konti, para ginuhitan na. Ayan, no, papansin natin. Siguro lalagyan pa ng asfalto yan, no? Kaya may mga portion dito na parang may mga bato-bato, kaya ingat kayo, baka madulas. Kaya ayun, lalim yan, no, nasa gitna. Pero siguro bago man mag-December magiging okay yan, no? Kasi ginuhitan na siya, oh. Tatapalan na yan ng asfalto. Hindi pa lang siguro natapos kasi napansin naman natin kanina sa may bandang unahan, di ba, mga may bagong asfalto yung daanan. Ongoing pa. Siguro sa mga susunod na linggo meron na to. Yan, tulad dito, di ba? Inano na siya, binakbak na siya. Okay, ito na. Ito na yung pinakalabas ng ano, Bundok Peninsula papunta sa Gumaca Bypass Road. Bali mga motivation, ito na. Pag kumanan tayo dito going to Bicol, dito tayo, kakanan tayo. Tapos pag kaliwaya, syempre pabalik kayo ng Maynila. At yan, pag diretso natin yan, papunta yan sa sentro ng Gumaca. Yan, diretso yan. Dito pala sa part na to, bali isa rin itong maituturing delikadong kalsada na bypass road dito sa may Gumaca, Quezon, mga motivation. Kasi ang daming tumitirik dito, lalo mga heavy vehicles. Nahihirapan silang umahon dito. Talagang medyo mga portion kasi dito talagang matatarik. Talagang pag medyo mabigat ang karga mo, may tendency na pwede kang ibaliktad pababa or mahulog ka. Kasi nakaraan nga, parang meron ditong nalaglag na bus kasi hindi kinayang umahon. So, paano mga motivation? Dito ko natatapusin yung video ng ito. Hindi na ako didiretso dito. Yung paunahan na kasi niyan, didiretsuhin nyo lang yan. Pagdating doon sa may kanto, kanan kayo, Maharlika Highway na yan. Meron naman akong full episode dyan dati nang tinagos ko talaga yan hanggang doon sa may Maharlika Highway. Doon ko nga sinabi kung gaano kalayo, ilang kilometers at ilang oras tumagal ang biyahe. So sa ngayon, ang biyahe ko ay almost 1 hour and 30 minutes. Kasi syempre, ang takbo ko naman ay medyo mabagal lang. At may mga side trip tayo ng konti. Saka sabi ko nga, kung talagang biyahe lang talaga yung ruta mo dito sa Bundok Peninsula, kaya yan ng 1 oras. Makakalabas ka na ng rutang Bundok Peninsula hanggang makarating ka sa may Maharlika Highway. So sana mga motivation, nabigyan ko kayo ng idea sa kondisyon ng kalsada ngayon sa Bundok Peninsula. Kung nagpaplano kayo or balak nyong dumaan sa Bundok Peninsula na ruta para makarating kayo sa Bicol or Visayas or Mindanao gamit yung mga sasakyan nyo or motor nyo. So naipakita ko na ba sa inyo na may mga portion ngayon na medyo malalalim ang lubak sa may part ng Padre Burgos, Quezon. Pero kaya-kaya naman. Sabi ko nga, ang kagandahan lang, wala tayong mga kasabay na malalaking sasakyan. Talagang banayad lang, smooth lang yung takbo natin. Kasi hindi tayo mag-worry sa mga nag-overtake na malalaking sasakyan or nakakasabay natin sa daanan. So paano mga motivation, maraming salamat sa pagsama. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video ito, sana sa susunod nandun ka pa rin, manood ka pa rin sa mga video kong i-upload. At syempre, kung hindi ka pa napag-subscribe sa YouTube channel ko, baka pwede ko mahingi ang suporta mo. Tapindot na lang ng subscribe button para mapabilang ka sa bumubuo na YouTube channel ko. At sana pwede mo siyang i-like at i-share. So paano? Magkita-kita tayo sa mga susunod ko pang video ng i-upload at mga adventure kong ipapakita sa inyo. So maraming salamat. So bye bye. So hanggang sa muli mga motivation.